Hello, it's ano bang araw ngayon? Wednesday, April 16, 2025. So nung nakaraan, naputol tayo na lobat kasi. Itong cellphone kasing ginagamit ko, medyo sira na yung battery. So nalobat siya. So usap-usapan sa radyo yung about Holy Week. So tapusin lang muna natin tong pahayag, tapos yung mga the days of revelation. Pagkatapos nito, punta tayo doon sa Holy Week. So napakalaki ng maire-reveal tungkol sa Semana Santa, tungkol sa Holy Week. Marami kayong malalaman. Actually, na ipaliwanag ko na to noon pa. Nag-video ko noon, ewan ko kung nakinig kayo noon. So ngayon, hindi ko alam kung ilang part ang gagawin natin. Pero ang ipapaliwanag ko lang sa inyo dito is yung mga pointers na dapat nyo malaman. So balik tayo sa pahayag para ito yung tanong na ano ba yung tawag nito, yung katotohanan na totoo ba ang sinasabi ko, totoo ba yung realidad na sinasabi tungkol dito. So balik tayo doon. So, nag-save na ako kanina ng mga dapat malaman. So dito muna tayo. Saan ba tayo tumigil nun? Hindi ko kasi na Thessalonian. Ano ba to? Iba pa to. Ay. Saan ba tayo? Sinasabi ko eh. Wala na naman. Ay, ayoko magbabasa talaga yung may mga. Eto, dito tayo sa Revelation, di ba? So titignan natin kung totoo yung mga sinasabi natin o hindi. Kasi alam niyo naman kayo rin mismo, di ba? Ang sabi, kayo rin mismo makakapagsabi na kailan ang araw ng pagdating ng Panginoon. So dito puputol na tayo. Pagkatapos nito, doon na tayo sa sumpa na kautusan. Kasi baka magulat kayong lahat, mahirap na. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna. Tingnan mo, pabagsak na naman yung percents natin, yung battery natin. So bilisan na lang natin. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Itong binabasa natin ay isang parabola. Parabola to na uunawain mo. Kaya nga dun sa aral ni Pablo, sinasabi, mag-aralan kayo sa isa't isa. Kasi baka hindi nyo maunawaan, para maunawain yung mabuti kung ano yung sinasabi ng parabola o mga hiwaga na nakatalukbong sa Biblia. So ito, at nakita ko ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat angkan at wika ng bayan. So ito ang pointers sa parabolang to. Sino ang mga anghel na may dalang mabuting balita?
Ang mabuting balita kasi na tinutukoy dito ay yung mga itinuro ni Jesus nung nandito siya sa ibabaw ng mundo. Nandito pa siya sa earth. So, ano ang mabuting balita na yun? Di pa tayo dito. Baka sabihin nyo, angel lumilipad-lipad. Angel na lumilipad-lipad sa langit. So, ang ibig sabihin kasi ng langit, kumbaga, walang ibang pangalan na makapagliligtas sa silong ng langit. Pagka sinabing sa silong ng langit, iyon ang langit kasi ibig sabihin ay kaligtasan. O sa silong, pag sinabing nasa langit, yun ay mabuti, kaligtasan, maraming ibig sabihin. Kaya nga uunawain mo kung ano yung verses na binabasa mo. So, ano tong mabuting balita na sinasabi? Punta tayo sa 7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ano ang dala ng mabuting balita ng mga anghel? Matakot kayo sa Diyos. Dumating na ang paghatol na magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. So, ever since, sa simula pa sa pagdating ni Jesus, ilang awayan ang nangyari. Ilang debate ang nangyari, ilang giyera ang nangyari dahil sa awayan tungkol sa Diyos. Kaya nga naglitawan ng iba't ibang reliyon dahil sila ay may sari-sariling pananampalataya, sari-sariling Diyos. Ngayon, dumating na ang paghatol na magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. Sinong Diyos to na sinasabi na doon kayo sumamba sa gumawa ng langit at ng lupa? Hindi na tayo tatalon sa mga Biblia kasi mahirap na magkalit-ulit. Itong itinuro ko ba sa inyo tungkol sa iisang Diyos? Pag ito ba ay naituro sa iba, sa lahat, ito na ba ang paghatol ng Diyos na magsisisamba kayo sa tunay na gumawa ng langit at ng lupa? Sabi na ba, si Jesus naman, ang Diyos walang pasimula. Totoo naman yun, ng Diyos ay walang pasimula. Kasi bago pa magsimula, naandun na si Jesus. Ginawa na siya ng Ama. Nakuha nyo? Ano ang sabi sa Genesis? Anak ng we. Yun sinasabi ko eh. Pupunta na naman tayo sa mga ganito-ganito eh. Hang na naman. Anak ng putik talaga. Ano ang sabi sa Genesis? Para maniwalagan kayo kung ano ang ibig sabihin ng pasimula. Genesis 1:1, sa una ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Patay ka ngayon. Ayan ang pasimula. So, alangan namang lumikha si Jesus na wala pa siya doon sa pasimula. Wala pa siya doon. Kasi, paano masisimulan kung walang Diyos na nagpasimula? Paano masisimulan to kung walang Diyos na nagpasimula? Dahil bago pa man magpasimula, naandun na si Jesus. Basahin nyo na lang, di na tayo magkakalkal. Nandun yata sa Proverbs 8. Basahin nyo yun, dire-diretso. Siya'y nilikha na ng kanyang Ama bago pa magpasimula. Alangan naman yung Ama pa ang siyempre, isang dakilang Diyos yun na hindi natin kilala. Na nandun yun sa outer universe na hindi natin alam kung sino. Nakikilala lang natin siya sa pamamagitan ni Jesus.
Nakuha nyo. So nandito yung inutusan niya yung anak para gumawa ng lahat. So sino ang gumawa? Sa Revelation. Punta tayo ng Revelation. Anak ng putik talaga. Nasaan nga ba yun? Sa Purya tayo. Yung sinasabi ko eh. Palyado na tayo. Eto. Marapat ka o Panginoon. Revelation 4:11. Marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan. Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay sa inyong kalooban ay nangagsilitaw ang nangalikha. Ano ba itong nangalikhang to? Colossian. Sabi na eh. Sabi na hindi tayo kailangan kasing isaksak sa utak nyo kung sino ang gumawa ng langit at ng lupa. Kasi sabi nila, walang pasimula. Puta na. Ando na si Jesus, wala pang pasimula. So, eto na, sapagkat sa Kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan. Patay tayo, para na tayong ano nito ah. Tambay ako eh, dapat, ba't ba napunta tayo sa mga ganito? Awit talaga eh. O yan, yan, yan. Nawala pa. Ito, araw na lang. Trip-trip lang tayo mga men. Sapagkat sa Kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan, sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan ng mga pagsakop sa pamunuan ng mga kapangyarihan. Lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Ngayon, sino ang Diyos na pagdating ng hatol? Awit, nasa na tayo? Sino ang Diyos na to? Ito, binibigyan ko lang kayo ng hints kung totoo ba ang sinasabi natin. Sino ang Diyos na to na sasambahin nyo na gumawa ng langit at ng lupa? Ito hindi ko sinasabing maniwala ka kay Jesus, pero binibigyan kita ng view kung ano yung nangyayari sa realidad ngayon. Kung anong nakikita mo sa totoong buhay na nangyayari dito sa ginagalawan nating pamayanan at mundo. Dumating na ang panahon na Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa. Sino ang gumawa nito? Ito ba'y nangyayari na? Itong sinasabi ko nito. Nangyayari na ba to? Na nagsisisamba na sila sa gumawa ng langit at ng lupa. Kasi maraming awayan sa Diyos nga eh. Sabi ko nga, nandun si Badong, nandun si Diego, nandun si Jehovah, andun si Jehovah Waka Waka, Jehovah Shakira, andun si Yahweh, andun si Allah. Sino pa ba? Si Buddha, nandun pa. Ngayon, saan ka sasamba sa gumawa ng langit at ng lupa? Nangyayari na ba to ang paghatol ng Diyos na magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa? Nangyayari na ba to? Na sumasamba na sila sa gumawa ng langit at ng lupa. Nakakuha nyo ba? Ito hindi ko kayo sinasabing maniwala kayo, pero ang sinasabi ko lang, tumingin kayo sa paligid nyo, ano ba ang nababalitaan nyo, ano ang nangyayari ngayon sa buong mundo, ano ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, anong nangyayari ngayon sa bansa. Anong nangyayari dyan sa barangay mo, anong nangyayari dyan sa bahay mo. Lahat kayo, tanungin nyo sarili nyo, ano ba talaga nangyayari ngayon.
Okay? Ako hindi ko naman sinasabing maniwala ka sa akin, pero pinakikita ko sa iyo ang mga ebidensya kung kapani-paniwala ba ang lahat ng sinasabi ko dito. Nakuha niyo? Okay. So, sabi sa inyo bagsak na agad yung 92%, bagsak na agad yung battery natin. Datapot kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, magsisipangatal ang mga may kapangyarihan sa mga langit. Ngayon, sino ang nanginginig na ngayon na mga leader ng mga malalaking relihiyon? Ito ang ibig sabihin nito. Pinakikita ko lang sa iyo yung unawa ko dito. Yung mga leader ng mga lalaking relihiyon, sila ba'y nanginginig at natatakot na dito? Nagsisipangatal na ang mga may kapangyarihan sa mga langit. Ito, putol na ulit tayo. Next time na ulit. Sumpa ng kautusan na tayo sa susunod. Ito, 4% na. Kasi hindi ko maisisave tong video, baka maputol. Sayang.